Patuloy ang pagtulong ng Embahada ng Pilipinas sa Israel at Gaza para sa mga Pilipinong nais nang umuwi sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaan na may sapat silang pondo para sa mga Pinoy na lilikas dahil sa kaguluhan. Ang sentro ng balita niya mula kay Bea Bernardo live. Angelique, ilan nga sa ating mga kababayan mula sa Gaza ang humingi na ng tulong sa Embahada ng Pilipinas para lumikas. Ito'y sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 38 na Pilipino na kasama ang kanilang Palestinian na asawa ang nagsabi sa Embahada ng Pilipinas sa Amman, Jordan para umuwi ng Pilipinas. Sa bilang na ito, nasa 17 ang mga minors na nasa edad 2 hanggang 17 taong gulang. Kasunod nito, inactivate na ng Embahada sa Jordan ang kanilang Emergency Management Team para makipag-ugnayan sa mga Pilipinong humihingi ng tulong. Tiniyak naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga Pilipinong nais lumikas sa kaguluhan. May standby funds ang ating mga embahada sa Israel, sa Jordan, sa Egypt, in case kailangan mag-repatriate. Binalita naman ng kagawaran na nasa 22 Pilipino na ang naligtas sa Israel. 7 naman ang patuloy pa ring hinahanap. Sabi ng DFA, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin silang makontak sa kanilang cellphone at maging sa kanilang social media accounts. Una na rin ibinalita ng DFA ang 2 Pilipinong nasa ospital at nasa maayos ng kalagayan ngayon. Sa kabila ng mga pag-atake ng Hamas sa Israel, marami pa rin sa ating mga kababayan doon ang nais pa rin manatili sa bansa kaysa tuluyang umuwi ng Pilipinas. Sa Israel po, ang situation yan, tuwing may away with Hamas, hindi naman maalis yung mga Pilipino doon eh. Ang gusto lang nila, lumipat ng lugar. Kasunod nito, tiniyak naman ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flos, na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Sabi ni Flos, nakausap niya ang ilang opisyal sa Israel at nagbigay ito ng salita sa kanya na hindi nila pababayaan ang mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan. The Israeli government is committed for the well-being of all Filipinos and all other nationals that are living in Israel. We're committed to them the same as we're committed to the well-being of Israeli citizens. We do not discriminate. They get the same protection and they follow the same protocols. They live with us and amongst us. Sa pinahuling impormasyon ng Israel Embassy to the Philippines, nasa mahigit 700 na ang nasawi sa tensyon habang nasa mahigit 2,000 ang sugatan. Patuloy naman nilang vina-validate ang report na isa nating kababayan ang nasawi sa nangyayaring gera sa Israel. Angelique? Yes, Bea, may mga nagsasabi na may mga Pinoy din na hostage. Ano? Ito ba ay napag-usapan o nabanggit ng DFA? Angelique, ito nga mga balita na may mga Pilipinong na hostage o dinakip ng Hamas ay mga unverified report pa hanggang sa ngayon. Pero ang sinasabi ngayon ng DFA ay 7 pa sa ating mga kababayan ang accounted for at patuloy pa rin nilang hinahanap. Ngayon ay patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan sa Israel Embassy nga dito sa Israel para nga mahanap itong mga Pilipino. Sa ngayon, bine-verify pa rin nila yung report na isa naman din sa ating mga kababayan na caregiver sa Israel ang nasawi. Ang lahat ng impormasyon na ito ibibigay ng DFA once verified na ang report. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo.